Network Entertainment. Anong mapapayo mo sa mga budding art toy maker? Yung mga nagsisimula pa lang. Ako ever since yung number one rule ko talaga sa sarili ko, pag love mo yung ginagawa mo, para ka naglalaro lang. Sometimes kasi 'di ba nga sa graphic design may mga kliyenteng ayaw mo yung ginagawa mo. Ito yung nag-give birth to my quest to do a project na ako lang yung kliyente. Ako yung napapasaya niya. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. In this special episode, ang guest natin, hindi ko na patatagalin, international toy designer, graphic designer, graphic artist, art toy maker, at isa sa mga Pinoy pride, pinagmamalaki ng bansa natin. Walang iba kundi si Quix. Hello guys, maraming salamat sir sa pag-invite sa akin dito. Quix, welcome to the podcast. Ang Underpaid, pinag-uusapan natin yung mga kwento tungkol sa trabaho. Nice. And then yung mga yung passion mo, na pagkakitaan mo. Yes sir. So itong nasa tabi natin, si Tech63. Yes. Sa mga Immortal na nakikinig, yung mga hindi mahilig sa art toys, yung Tech63 na character, ang dami na niyang collab. Yes, sir. Ang isa sa mga pinakasikat niya, yung Jollibee. Yes. And then, ngayon, meron with Adidas. Yes. Na may sapatos pa. At bigatin yung mga nagsusot ng sapatos niya tulad ni James Harden. Yes. Sa NBA. Sa NBA. Jalen Green. Yung recent namin na collab with Kevin Kiambao. Siya yung nagsuot sa Filipino Heritage Night ng Houston Rockets. Oo. And we're very proud. Ako Maraming bilang Pinoy na nanonood din ako ng NBA, mahilig din ako sa laruan, very proud ako na, Pinoy itong international artist na to. Salamat sir. Diba? Thank you very much. Pero ang tanong, paano ka ba nagsimula bilang isang art toy maker? Kasi sabi mo, graphic designer ka. Oo. And then, yung Quix, hindi yan yung totoo mong pangalan. Oh, yes. Bali, since bata ako, nagdo-drawing na talaga ako. Since 5 years old. Yung kuya namin ni Luday, mahilig mag-drawing. So, siya yung pinaka-idol ko. And then, lumaki kami noong 80s. So, marami kaming nakitang palabas sa TV about Japanese robots. Yun yung uso noong time na yun. Voltes 5, Daimos, and the like. Tapos na 90s, malaking influence ko sa hip-hop. Early 2000s naman, graffiti. So, lahat yun, kinombine ko nung 2012 para mag-create ako ng isang character na pwede kong paulit-ulit na gawin na hindi ako magsasawa. Yun yung nag-give birth kay Tech63. Ito 2012, no? Pero you started as a graffiti artist and a graphic designer. Yes. So dati may sarili kang design studio o nagtrabaho ka muna sa iba? Actually, up until now, running pa rin yung design studio namin. Nandito si Carlo Mendoza. 2006-2007, Burnwater Design Studios. In-establish namin siya as a design agency. Parang ad agency siya pero specialized in only design. So kumbaga parang collaterals below the line. Yes, exactly. Oo. Yung below the line, basta ang lahat ng nakikita nyo na design, except for the TV commercials and the print ads, yes, yun yung below the line. Exactly. Collaterals, yung mga streamer, banner, flyer, brochure, website, kasama na yun, di ba? Kompleto. Namin lahat yan. So yung college background ko in business, pero kumuha ko ng unit sa design. Kasi naisip ko na what I wanted to do after graduating is to combine my art tsaka yung sense of business. Ang naisip kong merge nila is graphic design. Noong time na yun, hindi pa toys. So 2006, until now, it's still running. Yung graphic design studio namin is there in Pearl Drive as well. Kung nasan yung studio ko for my toys. So after graduation, atinista si Quix eh. Yes po. After graduation, you put up your own design studio na? Actually, second year pa lang ako. Binibigyan na ako ng projects ng mga professor ko. Parang siguro na gustuhan nila yung panglasa ko sa design. Kasi totoo yan eh. Pag professor ka, nakikita mo sino yung estudyanteng magaling. Diba? Binibigyan mo na ng racket yan eh. I think parang trabaho nila na sa akin pinapasa. Siguro mas mura pag ako yung gumawa. Parang yung actually, yung mga hindi nila kaya. Ayun, exactly. As an artist, you have to be realistic na, hindi ko kayang gawin to unang-una.
masyadong mabusisi, time consuming. Pagwa ako sa magaling na mabilis magtrabaho, Yes po. 'di ba? So yung mga naalala kong projects ko nun, mostly graphic design tsaka illustrations. The heaviest na paulit-ulit na ginagawa ko since second year was a storybook for a foundation na I also had an attachment because yung owner, mahilig siya sa Filipino heroes na nagustuhan ko yung idea niya. So yun yung mga inaatupag ko as a college student. Kating-kati na ako mag-graduate nun kasi alam ko na yung gagawin ko eh. Tsaka Gusto ko maging kumikita graphic ka na. designer. Yes. Oh. How much was the first singil mo bilang graphic designer nung estudyante ka? 8 to 10,000 per project. Anong- During that time, anong taon yun? website, 2002. Oh, malaki na yun ha. Oh, Malaki na. yun ha. Oo. And then, actually, sobrang stable ako financially nung college kasi I think nasabi ko na rin sa iba to na baka narinig nyo na. Back in Ateneo, pwede pa manigarilyo ng time na yun. Medyo minonopolize namin yung market na pwede ka bumili ng Yossi sa tambayan namin. Guys, huwag kayo manigarilyo, masama sa katawan yan. Pero ha? nung time Oo. kasi, pwede pa eh. Pwede pa. Hindi, kumbaga, inaano ko lang, disclaimer ha. Yung vape, yung Yossi, masama sa katawan yan ha. Oh. So, nung time na yun, nakakabili ako 180 isang rim ng Winston. Binebenta namin ng 25 pesos. So, nakaka 1.5 a day ako nun. So, School. tama yung course na kinuha mo, business. Tapos may art din. Kasi not all artists are business-minded or may business sense, di ba? Kaya nga pagkang artist, ang pinag-uusapan yung magkano yung bayad, nahihiya sila or nalolowball sila. Yes. Ano yung sikreto mo kung sa mga pagdating sa presyuhan? We stick to the SRP eh. Sa Quicks, alam ng mga tao yan, never kami nagdi-discount. And at the same time, never kami umuulit ng isang colorway. Pag Para sa ma-preserve design? yung value. Sa design? Ay, sa design? Oo. I think, kailangan mo lang laruin na not too high ka na ma-turn off yung tao. Pero not too low din na maabuso ka na masanay sila na ito yung rate mo. Pag sa next time magsingil ka, bakit bigla ang mahal? Diba? Sasanayin man sila din sa medyo standard. Oo. Doon sa Brainwater na design studio ninyo, Yes. ilan ang tao ninyo dyan? We started, very humble beginnings kami. 5. Oo. Tapos, up to now, mga 25. 25. people. So, ikaw na yung big boss. Actually, yung role ko as a creative director, pinasa ko na sa mga partners namin. Pero I'm still a co-founder slash creative director emeritus. Okay. Ako yung pinaka-mascot nila. Okay. Pag sa Pero hindi ka na sumasama sa mga brainstorming nila or Hindi sa mga na, pag may pitch, ganyan. hindi Sino yung, pwede ba namin malaman sino yung mga clients ng Brainwater? From before, yung mga na-experience ko, sila Ayala Land, up until now, we still have projects with them. SM, the SM Group, and Nestle, we also had some projects with them. Sino pa, Carla? Yung mga BDO, yung isa sa mga major nga namin na paulit-ulit kaming kinukuha. Do you reject clients na sobrang barat? Of course. Sa kabaratan, yes. We've had experiences from that before. Siyempre, mahirap yung lugi ka sa labor. Diba? Oo. Hindi naman kami ganun ka-desperate for projects. Yung mga kliyente na maraming revisions, paano ginagawa ninyo? Kasama na yun. Siyempre, ang timplahan dito sa graphic design studio is you have to take care of your employees, yung moral nila. But at the same time, yung yung gusto ng client. So medyo hinahanapan namin ng middle ground yan na hindi naman sobrang maabuso si client when it comes to revisions. At the same time, happy naman si yung labor force namin of graphic designers na hindi naman sila masyadong pudpud sa dami ng revisions na hihingi. Tuwing kailan nag-OT ang mga empleyado mo? Madalas, pagka may mga pitch na very fixed yung deadline, tapos marami pang kailangan gawin, OT yun. OT. Tapos pag maraming revisions kasi kailangan na ni client, OT din yan. You get freelancers? O puro kailangan yung... Mostly kami naman. Kayo na, kayo the na. industry for more than 10 years na kami lang halos. But we do get some help sometimes pag hindi namin forte, like video. Magre-recruit kami ng part-time. Video editor, yung yes. mga cameraman, ganyan, di ba? Kasi you do everything except for the above the line. Yes. Oo. So may mga specific projects na kailangan namin na outside help. Ano yung, i-share mo sa akin kung ano yung pitch na bigatin yung mga kalaban ninyo pero kayo nanalo?
Ako, for me, Oo. pinaka-achievement ko yung sa Rockwell. Mm. Yung may run na kami gumagawa nung visuals nila na artistic. Mm. Very proud ako dun kasi ako mismo yung style na ginagawa ko usually back then. Yun yung napili ni Rockwell na for their events like Easter Sunday, Christmas, kami yung bumabanat ng art nila. Okay. Meron ba kayong makulit na kliyente? Lagi, meron. Meron. Oo naman. Mga account executives and the creatives, hanggang ngayon ba nagkaka-misunderstandings pa rin sila? That's part of the business, I think. Kasi nag-aaway din yung thoughts ni tawag dito, sila account side. Mm-mm. They have to please the Client. side. Oo. They also have to please your labor force. The creatives. Oo. So minsan nagkakainitan talaga yan kasi pinipilit ni accounts. Pero tinatry lang din naman niyang pasayahin si client. Pagka ganyang may conflict sa studio, ano yung usually na ginagawa ninyo para, huwag kayo mag-away, ganyan, para maging okay na kayo? First off, that's the role of the creative director to make sure na everything's polished and everything's in order. Pagka may mga clashes na nangyayari, si creative director yung unang humaharap. Pero pag magulo pa din, that's when Carlo steps in. Anong ginagawa ni Carlo pagka ganyan? Sit down talaga. Talaga? Down, Oo. Para siyang HR, ganun. Yes. Sit down, meeting, try to find out kung may solution bang pwedeng gawin na lahat masaya. Ganun. Okay. Pero kasi naman, maintindihan ni creatives and ni accounts na ginagawa natin to para sa trabaho pa rin. At the end of the day, ginagawa lang natin what's best for the companies na kumukuha sa atin and para sa atin din. Exactly. Kaya sana walang personalan. Yun yung diba? bloodline na doon tayo kumukuha ng pangsweldo ng para sa lahat. So, kailangan alagaan yung system na yun. Yung mga magjowa sa opisina, meron kayong ganun. Of course, hindi naman kasi siya bawal. So, may mga naging love team na din sa meron din. studio namin nung run ko as a creative director. Nakita ko na lahat ng pwede mangyari. Meron bang magaling yung artist, kaya lang binasted, kaya parang walang inspirasyon. Meron, makikita mo yun eh. May dark cloud dun sa malungkot pinaka-paborito siya, mong ganyan. part din ng trabaho as a creative director na alagaan mo. Kausapin mo siya. Si account executive binasted si art director. Diba? Hindi pa naman nangyayari. Wala pa ako nakikita. Hindi, mas madali yung magkahiwalay na team eh. Mahirap yung sa isang team kayo may nabasted. Totoo. Paano ginagawa ni Carlo pag ganyan? Parang so far never pa naman nangyari. Kaya hindi ko masagot yung ganong situation. Usually nagkakatuluyan sila. So, wala kayong mga friend zone leave, yung mga ganun. Busted leave, wala kayong ganyan. Busted leave. Oo, diba? So far, lucky naman kami na hindi pa nangyari yun. Okay. So, pag-usapan natin itong si Tech63 kasi meron na tayo dun sa part na yung sa design studio ninyo. Oo. Diba? Kumikita kayo na malaki. You have different clients na bigatin. Ito naman sa Tech63, you started it 2012. 2012. Ano to? Parang katuwaan lang, passion lang niya to. Actually, going back to the graphic design studio, as an artist, naghanap ako ng isang bagay na magagawa ko na wala akong pinapasayang ibang tao kundi ako. Pang sarili mo lang talaga ito. Kasi sa graphic design, usually may client, may why kang sinasagot na question. May need yung graphic design. Yung part ko ng personal art na ginagawa ko since I was a kid, yun yung sarili kong gusto, kung ano yung gusto kong i-express, kung ano yung gusto kong ipakita sa ibang tao. So siya yung parang escape ko from the graphic design work. Na luckily enough, nag-roll siya on its own. So nagkaroon siya ng sarili niyang buhay. So ano yung pinakaunang Tech63 na character na ginawa mo? Medyo ganito na itsura ganito pero mas nakakatawa pa siya. Medyo mukhang ibon siya eh. Ewan ko kung siguro ma-flash natin sa screen. Pwede ko kayong padala ng photo. Pero kilala yun ng mga collectors namin as si Tech01. Iba pa yung itsura niya pero through the years nag-evolve siya to how it is now. According to other artists, ikaw nagsimula nung may bungo tapos all black. Paano yung inspirasyon na ginawa mo dyan? Actually, siguro natsambahan ko rin na lang din yung time na Noong time na lumabas ako as a toy designer, puro cute yung makikita mong uso. Mga medyo chibi style or cute, parang animal na maliit. Yung hip-hop na pinauso ni Michael Lau nung early 2000s, medyo wala siya sa eksena. Kaya nung binalik ko siya, I think nag-spark din siya ng inspiration sa maraming tao na magsunuran na medyo hip-hop yung dating na skull yung mukha. Tapos
nakikita ko, dahil nga sabi mo, pang sarili mo to, most of the designs, nandito yung favorite brands mo. Yes. Di ba? Yung kauna-unahang Tech 63, naka-superstars na yun. Ito, naka-superstar. Up Diba? until now. Oo, diba? Halos lahat sila from day one ko noong 2012, superstars na talaga. Si Astro Boy lang, tsaka si Jollibee. At si si Oo. Gundam ang hindi naka-superstar. Pero When it itong comes to diba? collaborations na non-Adidas, syempre kailangan naming itago muna si Adidas for a while kasi hindi naman sila ka-collaborate nung ka-collaborate namin na isa. So, eto si Astro Boy, we wanted to keep as much as possible yung classic Classic look. na Astro Boy. Oo. Oo. Actually, sa cartoon ng Astro Boy, yung paa niya, itong dito yung part niya, Oo. sa girlfriend niya to eh. Totoo. Di ba? Oo. Oo. Yung shota niya, nung nasira, Oo. ang nirequest niya kay Dr. Elephant, Yung boots. kung pwede yun ang gamitin niya. Si Dr. Elephant. Di ba? Naalala ko yun. Wait, nanonood ako ng Astro Boy dati. Galing. Oo. RPN 9 pa yun. Ganun. Ako din, favorite ko din. Yung yung battle sa bang ayoko. Battle sa... Ayun ang di ko masyadong trip eh. Ako naman, ang namimiss ko yung Karate Cats, Tiger Sharks. Yung Ayun, yung sunod-sunod na short comic strip. Comic Oo. strip. Diba? Yun yung naalala ko. COMICSTRIP. Galing, Yun yung naalala kanta nun ko. eh. Oo. Galing. Yung Tiger Sharks, kapatid ng Thundercats yun. Thundercats. Tsaka ng oo. Silverhawks. Yun. Oo. Sila yung pareho ng mundo. Parang pinackage na lang siya sa isang maliit na syndicated program. Pero sa totoo, dapat may standalone series siya. Oo. Yun. Hi there, my name is Earl, and I'm the host of Philippine Campfire Stories. After this episode that you're listening to, baka naman gusto mong mag-check ng mga horror stories sa mga folklore and urban legends na nangyayari sa Pilipinas. Mga true horror stories shared in a manner na hindi ka naman matatakot pero ma-entertain ka. Go ahead and check out Philippine Campfire Stories, and we have over 200 episodes just waiting for you. See you there! Nakakatuwa kasi na-inspire hindi lang yung mga local artists, pati international artists dun sa design mo. Yes. Actually, I think nauna ko na-inspire yung mga Americans nung back in 2013, 2014. Nung hindi pa ako masyadong kilala dito sa Pinas. Yung movement ng art toys, malakas na sa US. Dito hindi pa. Kakaunti pa lang kaming gumagawa ng toys back then. Hindi kasi back then, ang art toys naman, pag sinabi mo 6,500 ang isa, medyo may kamahalan. It's a hobby na pang class B, class A. Compared to Diba? kasi yung mga toys na makikita mo sa Toy Kingdom, yung mga and the like, highly commercial stuff like G.I. Joe and Transformers, they can afford to make it cheaper for the masses kasi ang dami nilang ginagawa. Oo, mass by the produce tens and talaga. thousands. Oo. Dito sa art toys, pag nagpapagawa kami sa factory sa China or dito man lang, yung puhunan namin, malaki in the sense na yung per unit cost medyo mataas. Oo. Kaya kailangan namin sila ibenta ng medyo mataas kasi yung puhunan namin malaki din. Ilan yung reason behind that. minimum na pinapagawa sa Chinese na factory? Before, mga 500 to 1,000. Oo. So, kung gagawa ka ng isang design na 500 yung pieces niya, may hirapan kang ubusin yun. Kasi hindi ka naman ganun kasikat pa. So, yung technique namin, sa 500, gagawa kami ng maraming kulay. Para makolekta yun ng mga tama, no? easily digestible by the market pag. Kasi may mga collector ka din na tatry kompletuhin lahat eh. Oo, 50 kunyari. 50 pieces for this color, 50 Yes. pieces for another variant. Pero isa itsura niya. Oo. Iba-iba lang yung kulay. Yes. Oo. So, o-order remain sa factory na sabay-sabay. Pero mas digestible pag kakaunti lang per color. Yun yung Paano kayo nagkaintindihan ng factory? I think sanay na rin sila Sanay na sa industry sila. from before. Sila Kid Robot from before, yung sikat sa US. Ganun na yung style eh. Technique na siya from before na Pero, ginagawa ng mga tao. Nung umpisa, syempre nahirapan ka maghanap ng suppliers mo. Actually, humingi lang ako ng advice. Dun sa, kung kay Kid Robot, naghanap kami ng way na may makatrabaho na American producer na gumawa ng toys for us. So yun si Martian Toys, dun siya pumasok nung 2015. Inofera niya ako na, sige ako magpo-produce for you. Tapos ito yung hatian natin. Tapos pumayag naman ako. Tapos ever since, naging okay yung relationship namin. But up until COVID, kami na nag-take over. Okay. Kami na gumagawa ngayon. So, ilang versions na ng Tech 63 ang meron? Ang count namin last time, mga 132 eh. 132 variants. So, pwede ka na magkaroon ng museum.
Mayroon, may mga super collectors kami na yung dalawa ang kilala ko na halos kompleto nila lahat. Yung 120 plus variants yung naka-display sa bahay nila. Ikaw na kumpleto mo? Hindi eh. Unfortunately, may mga early renditions kami na hindi ako nakapagtago. Hindi Kaya mo na... nakakatawa din, may isa pa ako dun na toy na yung mismong pinintahan at skinalp ko, nahalo ko dun sa pambenta. So hindi ko alam kung sino may-ari. Okay. Nandun siya. So, halimbawa, nakita mo yung lumang toy na ginawa mo na wala ka nung gusto mong bilhin. We do that. Nagbabayback ako sometimes. Oo. Lalo na sa eBay. Pag may nakita akong nawawala akong toy, binabuyback ko. So, ang artist, kunyari, halimbawa, ang painter, pag na-exhibit siya, meron siya mga ilang pieces na hindi binibenta, pang kanya yun. Yes. Ikaw, meron ka rin mga ilang pieces na tinatago pang sarili mo. Of course. Tsaka lalo na, kapag custom shows, mag-iimbita ka na maraming artist. Yung iba doon minsan, yung pag naiimbita mong gumawa ng custom Tech 63, sobrang idol mo. Tapos ang ganda nung gawa niya. Pinapaalam ko na sa lahat kagad yun na hindi to pwede ibenta sa kay ganito to. Archive namin. Yung lagi kong term, archive for our own studio. Sino ang idol mong artist? Kasi maraming umiidolo sa'yo ngayon eh. Salamat. Pero ikaw naman, sino iniidolo mo? Local and international. Up, si talaga yung tinitignan ko talaga si Michael Lau. Siya yung nagsimula ng movement ng hip-hop toys. Before him, walang gumagawa ng sarili niyang toys. So si Michael Lau talaga yung nag-establish na kung artist ka, kaya mong gumawa ng commercial toy na sarili mo. Yun yung unheard of before. So noong 98-99 ginawa niya yun. And then sa local, nung nagsisimula ako, sila Rotobox, yung tropa na namin din na sila. Sila yung gumagawa na sila ng art toys even before I did. A few of them were already doing it. Pero si Rotobox yung pinaka tinitignan ko ng time na yun. Do you have your own personal collections maliban kay Tech 63? Of course. Anong characters ang kino-collect mo? Well, before even I started doing art toys, Juggernaut. Marami akong Juggernaut sa bahay. X-Men, Yun yung pinili ko kasi konti lang gumawa yung Marvel ng Juggernaut toys eh. So, nasa isip ko, makakompleto ko to. So, yun, kinompleto ko yung, kung anong commercially available na Juggernaut, meron ako back then. Okay. Nakompleto ko yun. And then, Michael Lau toys, of course, kasi idol ko siya. Si Cos din, may mga pieces ako na, syempre, tinitingala ng lahat yan. I think siya yung top of the food chain right now when it comes to like, designer toys, si Cos. And then, yung mga hindi alam ng mga tao na tuwan-tuwa ako na art toy designers na hindi masyado kilala pero gustong-gusto ko yung gawa nila. So, to name a few, si Chompton from US, tsaka si Sad Salesman from New York. Gustong-gusto ko yung gawa nila. So, as much as possible, pag may bago silang release, kinukuha ko din. Okay. Kwentuhan mo ako dun sa mga collaborations mo. For example, yung latest mo is with Adidas. Yes. KQ. Sila bang unang lumapit sa'yo? I-share mo sa amin kasi alam ko yung Jollibee sila unang lumapit sa inyo. Yes. Kwento mo sa amin para may idea rin yung mga artists. May iba kasi, sila yung nagpipresenta. Nagpipresent sila, ito yung trabaho ko, ito yung gawa ko, let's do a collaboration. Yes. Yung sa'yo, i-share mo naman sa amin. That's one thing na never kong ginawa. Ayoko yung feeling na ikaw yung lumalapit tapos may upper hand sila sa'yo. Kukuriputin ka or ang daming ihingin sa'yo. Or else, hindi nila itutuloy yung collab. So for me, I always think na pag may gusto kang makatrabaho tapos wala pa dyan yung opportunity, maybe it's not yet time or I'm not as good as I should be yet. So nagiging challenge siya for me. Itong si Adidas, inantay ko ng almost 10 years before ma-notice nila ako. Pero finally, they did noong 2019. So yun yung nag-iisang parang rule ko sa sarili ko. Pag may gusto ako maka-work, antayin kong mapansin sila lumapit, tapos paano nagsimula yung offer? Halimbawa yung sa Jollibee, paano ka inoferan? Picture taking kami dun sa statue ng Funko Jollibee sa ToyCon back in 2021, I think. Tapos nandun na sila Sir Dennis na meet namin sila. And then, parang naisip lang din nila na, baka may pwede tayong i-explore na gawin as a collab. And then that's the time na we pitched na. Kasi alam na namin gusto nila kami maka-work. Nag-design na ako ng Tech 63s na may Jollibee, Okay.
Tapos from there, it rolled into like the official collab. Pero it took us 2 years actually to Bago kasi ma-release. pagka Jollibee, maraming dadaan ng mga boss. Sobrang dami. di ba? Akala namin top of the company na meron pa pala. Maraming pipirma-pirma dyan na, dapat ganito exactly. yung may ganito, may ganyan. Alam mo Hindi, kasi sa ahensya ganun eh. Yes. For example, SM, maraming pipirma dyan. Oo. Di ba? I used to design yung mga print ads. I see. Nag-ano ko, art director ako dati. So alam ko maraming pipirma dyan. You understand the industry enough to know na. Oo. Nagkaka-joke na kami sometimes na iniisip namin may isang Jollibee lang na nakaupo sa cubicle. Yun yung supreme. Hindi, marami yun. For example, yung bago pa lumabas sa ahensya nyo yan, pipirmahan yung lahat yan. Pipirmahan ni Carlo, ng mga creative director, di ba? Bago ilabas yun. Yes. O kaya yung pag may nagkamali dyan na na sentence o spelling. Back to start ka. Ano yun? Kumbaga, dumaan sa lahat yun. 'Di ba? Wala kang pwedeng sisihin na isang tao. Totoo. Pinirmahan yung lahat 'di ba? I get you now. Yung tawag na yung responsibility at accountability. Kumbaga, lahat kayo pumirma eh. Totoo. Nakalusot sa inyo eh, 'di ba? Yes. Hindi pwedeng isisi sa isang tao 'yan. Tama. 'Di ba? I guess lucky din kami na may background kami sa graphic design studio, ad agency type of to work with clients na gantong kalaki. Carlo and Luday can manage how to work with them. Okay. Dati tinitingnan namin yung iniisip ko, ano kaya itsura ni Tech 63 pag walang helmet? Ako. Ikaw yun. I think maraming nagsasabi na ang mga toys kamukha ng artist. It applies for me din kasi ganyan ako magsuot eh. Ako na yan eh. Wala kang variant na natatanggal yung helmet. Marami nang nagkaroon from before na iba-iba din yung tao sa loob. Pero in fact, kung ako tatanungin, avatar ko to eh. Ito yung reflection ko of myself. Oo. Kaya hindi din ako nagsasawa gawin. Oo. May mga rapid fire questions ako na of course. Yeah, no worries. Ano mas gusto mo, hindi ka bayaran ng kliyente o mapirata ka? Mas gusto pipili ako ng ano yung mapirata? Mas worst na gagawin sa'yo? Mas worst yung hindi magbayad. Hindi mapirata magbayad, ako, may pa yun eh. May some sense of flattery. Kasi, ganun na akong kagaling na pinipirata na. Meron mga third party na laruan. May gumawa na ba ng ganyan sa'yo? Madami. Meron? Marami ng CND na sinend si Carlo through the years. Pero yung mga ganyan, pinapadala nyo ba ng letter? Ini-email nyo? Yun yung formal way of doing it, letter. Pero sometimes na, nadadaan sila sa kausap pa lang. Sa chat pa lang, okay na. Oo, kasi very respectful. Respectful sila. Apologetic ba sila o ano? Oo, most of the time apologetic. Bihira kami maka-encounter ng maangas na pasaway. Ano yung dahilan nila bakit nila pinirata yung laruan mo? I really love his work. Gusto ko lang magkaroon ng sarili ko but I can't afford it. Parang ganun. Pero yun yung some of the reasons that we hear. Pero sometimes din yung mismong factory, nagli-leak din. Talaga? Oo. Nahuhuli namin sa Taobao. Yung Taobao para siyang eBay ng China. So siya, user-generated. Kung may gusto ka ibenta, lumalabas. Minsan may mga release kami na hindi pa lumalabas. Meron na sila? So alam namin, factory yun. Ano sinasabi nyo sa factory na yun? Winawire namin yung representative namin doon. Alam na nila. Siguro I guess din maalaga din sila sa amin kasi more than 10 years na yung, almost 10 years na pala yung relationship namin. So very maalaga nila naman sila sa amin. Pag kinall out namin na may lumabas sa Taobao, talagang hinahunt talaga kagad nila. Pwede bang mag-collab with celebrities yung Tech 63? Of course, gusto mo ba? Oo, mag-collab tayo. Pwede ba? Nangyari. Oo, sige. Mag-collaborate ng pang-underpaid. Di ba? Di ba? Actually, hindi ko alam kung natago niya, pero sa Matanglawin, si Kuya Kim. Kuya Kim, ginawan ko ng one-off yun na mukhang Kuya Kim na tech. I'm sure tinago niya Sana natago I'm ni Kuya sure Kim. tinago niya. Tatanungin natin, may podcast si Kuya Kim sa TPN. Ayun, sakto. Di ba? Siya, para yung nakasafari na nakasombrero. Pwede ba tayo mag-collab ng ganito? Tapos ipakita natin sa
sa men's room tsaka dito sa underpaid. Sige. Yung men's room yung sa amin ni Jano. Yes, Ayan, gawin natin. Bigyan mo lang ako, batuhan mo ako ng konsepto kung ano itsura ni Tech na ikaw. Sige. Okay. Basta may salamin, gano'n. Ganun na. May salamin. Sige. Parang caricature mo. Ganun. Pero naka-hoodie. So, parang kang si Astro Boy, mangyayari. Ganyan. Yung hoodie ni Tech. Tapos si Jano, naka Pedro Penduko. Pwede. Ba, Gamitin namin tong platform na to. Yan. Usap tayo. Sige. Gawin natin yan. Sige. Para, exciting to. And then, anong mapapayo mo sa mga budding art toy maker? Yung mga nagsisimula pa lang. Ako ever since yung number 1 rule ko talaga sa sarili ko, pag love mo yung ginagawa mo, para ka naglalaro lang. Sometimes kasi 'di ba nga sa graphic design may mga kliyenteng ayaw mo yung ginagawa mo. Ito yung nag-give birth to my quest to do a project na ako lang yung kliyente. Ako yung napapasaya niya. First and foremost. Tapos parang good result of it is nagkakaroon ako ng followers and collectors na gusto din yung ginagawa ko. So, yun yung payo ko na if you love what you do, hindi siya parang work, mag-i-enjoy ka. And hindi siya parang trabaho na napipilitan kang gawin, na-enjoy mo siya. So, first and foremost, if you want to do toys, find a style or a vision na love mo on your own. Hindi ka sumusunod sa kung ano uso or ano yung nakikita mong kumikita, bumabenta. And sa toy industry naman ngayon in general. Kasi nakikita mo, ang dami pupunta sa ToyCon, ang dami pupunta sa mga convention na nagbebenta ng laruan. Anong masasabi mo ngayon? Hindi siya madaling gawin na baka iniisip ng iba kasi sikat ka kagad, malaki kagad kita. Ako personally, yung grind ko to be able to reach where I am now, matagal. So, ang payo ko is patience, dedication, tsaka pag may mga collectors kang alam mo since day one kinokolekta na yung toys mo, alagaan mo sila. Yan. Kasi yun yung mga hanggang dulo ng career mo, andyan pa rin sila. Kailangan mo silang alagaan kasi importante sila. Yun. Alam mo, Quicks, salamat at nag-guest ka rito sa Underpaid. That's very inspiring. Very inspiring and very informative itong salamat. episode na to. It's may gift pala kami sa'yo, sakto. Salamat Ito yun yung bala kong gawing ikaw salamat. someday. Thank you. Na blank na 12 inch. Ganda, Maraming salamat, sir. Thank you, Quicks, Thank you. Tatago ko to. Pagka yung Tech 63 ba, binuksan ko out of box tapos din-display ko, di naman bababa yung value niya. Actually, yun yung unique sa mga collector namin. Wala silang paki sa box. Gusto nila naka-display, gusto nila nahahawakan. Yung Funko Pop kasi pag yung box na mint dapat, mint on box. Dapat nakaseal na kagad. Ikaw, dito sa realm namin, hindi. As a collector, ikaw, yung out-of-box collector ka ba? Back-in box? Ganun? Out of box. Out of box, top-on box. Talaga? Even sa mga Funko Pop, ganun ginagawa mo? Oo, actually, yes. Galing May mga iba lang na yung hindi ko naman masyadong type pero nireregala sa akin. Nakabox pa din. Pero yung mga type ko talaga gusto ko, nalalaro ko. Yun, maraming salamat. Quicks, saan kanila pwedeng ma-follow on social media? Quicks, QUICCS on Instagram and Facebook, and bulletpunk.com, yun yung tindahan namin pag may gusto kayo bilhin. Ayun. At sigurado ko 6 figures, more than 6 figures ang mga binabayad sa mga collaborations mo. Maraming salamat, sir. Diba? Thank you. Napakalaki. Hindi ko na itatanong yan. International oo. Diba? Thank you. Enough na aabot sa mga grandchildren ni Luday. So, lucky naman kami that way. Ayun, mga immortal. Walang iba kundi si Quicks ang kasama natin dito sa Underpaid Podcast. At sana dumami pa ang collaborations mo. You, international, local. At tingin ko next year meron ka na naman bagong pasabog sa ToyCon. Meron po. Yan, hanggang 7 years yata yung plano namin nakalatag na. Thank you. Wala bang clue? Kotse. Wow. Bagay na bagay sa akin yan kasi nagre-review ako ng mga sasakyan. Nice. Yun. Maraming salamat. Quicks dito sa Underpaid Podcast. Guys, subscribe to our podcast, Spotify, sa YouTube, The Pod Network Entertainment. Nandiyan kami mga video podcast tsaka sa Facebook, Instagram, TikTok. Stanley Chi, Suplado Motors, si Zar de los Reyes, i-follow ninyo. And syempre, ang guest natin, si Quicks. Okay? Salamat, sir. So there you have it. I'm your host, Stanley Chi, for Quicks. This is the Underpaid Podcast.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.